Nakakuha ang NLEX Road Warriors ng additional help by signing free agent Sydney Unwubere. At ito ay isang sorpresa dahil wala man lang tayong naririnig na kahit anong rumors tungkol sa kanya. So bigla na lang. The Road Warriors took the chance and honestly, it's a solid pickup. Hindi siya na-extend o naisama sa future plans ng Titan Ultra kaya naging free agent siya. At sa edad na 32 years old, may veteran experience na si Sydney. Kaya malaking tulong pa rin sa kahit anong team na kukuha sa kanya. Maganda yung mix-up ng roster ng NLEX ngayon eh. May youth, may veterans, pero kulang talaga sila sa size. Kaya kahit si Sydney ay 6'4" lang, okay na rin kasi marunong siyang mag-bang up sa loob, may depensa at marunong mag-rebound. Basically, a reliable reliever para sa NLEX. Hindi man ito big time move, pero malaki yung value eh. Lalo na they're playing well this season. Yung ganitong flexibility is crucial sa mga contender level teams eh. Low risk, high reward move ito para sa NLEX. And it fits perfectly with their current direction. Meron tayong trade rumor from Sir Snow Badwa involving Mo Tautua. So, alam naman natin naging issue recently yung pagitan ni Mo at yung kanyang agent. And alam mo na kapag may ganitong drama, automatic may isip mong posibleng matrade siya. Kasi nga, San Miguel Corporation, they don't like distractions. They protect the brand and the chemistry. And with Mo already 36 years old, nagiging logical talaga yung mga trade idea ng mga lumalabas. Ang interesting part dito, si Cade Flores ng Titan Ultra ang nanilink as the possible trade target for SMB. Cade is an athletic big, may high motor, and very energetic sa loob. So, nakikita ko nga sa kanya, parang siya, malaro di Hatfield type ng upside. Hustle player, rebounder, at very physical sa ilalim. And knowing Titan Ultra's recent moves, hindi malabo na gawin nila to eh. Kasi kung matatandaan mo, kaka-trade lang nila sa high potential player na si Chris Kun kapalit si Ares Dionisio. Kahit pa sabihin natin wala sa kanilang plano at the first place. Kasi nakakatawa nga kasi fair naman daw kasi parehong kaliwet eh. Alam mo yun? Pero yung mga moves nila parang gusto nila ng mga win now pieces kaysa sa developmental talents. Now, going back to Mo and Cade, fair trade ba to? Depende sa direksyon ng Titan Ultra. Kung contender sila, oo, justified yung trade. Veteran presence si Mo can push them closer to a championship. Pero since rebuilding team pa sila, it doesn't make sense to give up a young big with high upside for an aging veteran. Pwede talaga, halimbawa, ganito. O Titan Ultra nakapasok ng semifinals and then next conference, i-trade natin si Cade para kay Mo Tautua. Ayun, pwede talaga yung mga ganung moves eh. Pero right now, they're still figuring out their core identity. Sino ba talaga ang mga future cornerstones nila? Kasi parang wala pa silang long-term clarity after they broke up their young core. Though personally, may part sa akin na okay lang na kung gusto nilang subukan, kung trip ng Titan Ultrang maglaro ng veterans like Abueva and Tautua for 1 to 2 seasons, okay lang. Experiment stage kumbaga, lalo na kung feel nilang baka short-term success kahit papaano. Kasi after all, iba-iba naman tayo ng take sa mga ganitong trade ideas. Kaya ang tanong ngayon, kung matuloy ito, Mo Tautua to Titan Ultra and Cade Flores to SMB, ano sa tingin nyo? Fair trade ba or risky move? So let me know all your thoughts in the comment section below.